Zarina POV. I'm starting Zarina. Iyon ang ibig sabihin. Napalingon ako kay Jake na kakasabi lang ng meaning nung code na iyon. Anong magsisimula? Naguguluhan ako. Napasinghap si Yeng. So it is really a threat, ano? Aniya pa. Ang tanong, sino? Wala sa sariling sabi ko. I don't remember myself getting into a fight. Ano na naman bang kalokohan ito? Napatingin naman lahat sa akin. Nandirito kami nila Yeng, Jake at Lex sa pad ni Jake ngayon, para imbestigahan ang box na na-receive ko kanina. Si Cole ay may lakad pa raw kaya hindi na siya nakasama pa dito. Zarina, hindi ba sabi nung guard kanina ng school, ang nagpadala daw is guskusing bata? Bakit hindi natin hanapin yung bata na iyon? Suhestyon ni Yeng. Nagsitanggoan kami. Tama siya, hanapin natin, tara. Nagsitayuan na kami at nagligpit-ligpit na. Yung patay na ahas ay tinapon na at tanging yung code lang ang tinira namin. Kinuha na namin ito ng litrato, kaya ayos lang. Bata, ikaw ba yung nagbigay ng box doon sa school na yon? Turo ko pa sa aming eskwelahan. Tumingin ang bata sa akin nang may nagtatanong na reaksyon. Sa dami kasi ng bata rito na nagpapalaboy-laboy, ay mahihirapan talaga kaming maghanap kung sino ba dito. Umiling ito sa akin. Hindi man po ate tugon nito. Nginitian ko siya, sige, salamat, binigyan ko ito ng 20 pesos, saka tinapik ang ulo nito. Sumilay naman ang kanyang ngiti sa akin. Salamat, ate ganda. Pagpapasalamat nito, tumango na lamang ako saka naglakad paalis. Lumapit ako sa isa pang bata at nagtanong, ngunit hindi raw siya iyon. Naglakad na ako papalapit kay Yeng, na ngayon ay umiinom ng tubig, at nakaupo na sa waiting shed. Yeng, nakita mo na ba? Bungad ko sa kanya. Umusag naman ito sa kanyang inuupuan para bigyan ako ng space. Umupo ako sa tabi nito. Wala, maikling aniya. Huwag mo masyado seryosohin sis. Sige ka baka pumangit ang mukha mo niyan, pilit na biro ko para mabawas-bawasan ang kanyang pagkaseryoso nito. Kumunot ang noo niya. Hindi Zarina Alam kong mabait ka, kaya sinong tarantado ang gagawa nito sayo? Kilala na kita simula bata pa tayo, mas nauna kitang nakilala kay Hyacinth, Zarina. Mahal ko kayong pareho, kaya di ko kayang may mapahamak sa inyong dalawa, ngumiti siya ng matabang. I hugged her. Thank you Yeng, sabi ko. She kissed my cheeks. For you Zarina. Gagawin ko lahat, aniya pa. Nagtawanan kaming dalawa nang mapansin ang tumulong mga luha sa aming mga mata. Zarina, Yeng, nakita na namin yung bata. Napalingon kami sa sumigaw. Lumapit kami agad kay Lexa at Jake na may hawak-hawak na isang medyo may katangkaran na lalaki, ngunit hindi lalagpas sa aking tangkad. May dumi sa kanyang mukha, at maduming puting damit. Agad akong lumapit dito. Bata, anong pangalan mo? Tanong ko rito sa isang mahinhin na boses. Takot itong tumingin sa akin at saka yumuko. Ate sorry po, di ko naman po alam na ahas ang laman nun. Nakayukong sabi niya. Nanatili lamang tahimik si Jake, Lexa at Yeng. Hindi niya alam. Paanong? Paanong hindi mo alam adeng? Nagtatakang tanong ko rito. May nag-utos lang po sa akin. Nag-utos? Sino naman? Huwag niyo naman sana ako pagtripan ng ganito. Sino ang nag-utos sa iyo adeng? Nagkibit balikat naman ang batang lalaki sa tanong ni Lexa sa kanya. Sino nga naman kaya ang gagawa nito sa akin? Kung may sakit lang talaga siguro ako sa puso, ay baka naatake na ako sa puso kung makita ko man ang patay na ahas na iyon. Naaalala mo ba ang mukha? Lalaki ba o babae? Please, pakisagot lang, hinawakan ko sa magkabilang balikat ang batang lalaki. Lalaki po. Hinawakan ako ni Yeng sa likod, sinyas na kumalma ako. Zarina, nasasaktan mo ang bata, aniya. Nanghihina naman akong binitawan ang bata at napaupo sa daan. Zarina, umalalay sa akin si Jake at itinayo ako. Tumingin ako sa kalangitan. Makulimlim. Kailangan ko nang makauwi, maggagabi na at pagluluto ko pa ng hapunan si Sir Simon. Ibinaba ko ang tingin ko sa aking mga kaibigan. Guys, mauuna na ako, ipagpatuloy na lamang natin ito sa susunod. I stated. Hatid na kita Zarina, anang Jake. Hindi na. Sige na, tumango na lang ako sa kanyang pagpilit sa akin. Wala nga pala masyadong masasakyan ng ganitong oras.
Tara na Lexa, aya niya kay Lexa. Tumaas ang kilay ni Yeng sa kay Jake. Ay ako, hindi mo aayain iuwi. Bumalik ang kanyang dating sarili nang mawala na sa aming mga isip ang mga pangyayari ngayong araw. No, baka madumihan ang sasakyan ko, masungit na sagot ni Jake sa kanya. Mukhang hindi makapaniwala si Yeng sa kanyang sagot, kahit naman hindi ako sumakay sa sasakyan mo, madumi pa rin. Marumi ang driver pang-iinis nito. For your information Miss Yeng, I take a bath every day, not like you. Mukhang nung makalawa ka pa hindi naliligo. Iritadong sagot naman nung isa. Ha, makaalis na nga. Saka nagdabog paalis si Yeng at pumara ng tricycle. Umiling-iling na lang kami ni Lexa sa pag-aaway ng dalawa. Bakit ang gabi mong umuwi? Rinig kong bungad sa akin ni Simon. Yumuko naman ako dahil sa kahihiyan. Hindi ko pwedeng sabihin yung nangyari sa akin kanina. My business is no one's business. Pasensya na po, may projects lang kaming tinapos, na kayo kong pagpapaumanhin ko. Dapat nga pala ay nagpaalam ako sa kanya na gagabihin siya dahil ako naman talaga yung nakikitira, kaya dapat alam niya ang oras ng uwi ko. Syempre boss ko siya kaya dapat talaga. Lumapit naman ito sa akin at hinawakan ang pisngi ko. Wait, are you okay love? Why do you look so down? Sa kanito hinalikan ang aking noo. Iniwas ko ang aking sarili sa kanya. Wala ho, hindi ako mahina, at mas lalong hindi ako syunga. Kahit ba nasabihin natin na tinatawag niya pa akong love, o kaya'y nagsasabi siya ng I love you sa akin, ay ibig sabihin ay mahal niya talaga ako. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na ang mahirap ay para sa mahirap at mayaman ay para sa mayaman. Kaya nga hindi nag-work ang relasyon namin dati ni Khalil, ay dahil sa paniniwalang iyon. Ang tingin sa amin ng mga mayayaman ay mga madumi, bayaran, at kung ano-ano pa, kaya hindi ako basta maniniwala sa ganitong patibong. Naaalala ko tuloy ang aming deal ni Simon. Hindi ba ganun? Agad akong dumiretso sa kusina para ipagluto siya ng hapunan, hindi pinapansin ang kanyang pagsunod sa akin, pero nakita kong may luto ng pagkain sa mesa, hindi lang pagkain. Candlelight dinner. Ano po ito? May darating ho ba kayong bisita? Sige ho, pupunta na ho ako sa aking kwarto, tanong ko at akmang aalis nang bigla niya akong yakapin patalikod. What are your doubts about me? Please set that aside. Whose love? I may not make you feel like a princess, but you'll always be my queen. Babe, the deal is over, I already love you. Ilang linggo ang nakalipas at wala pa rin kaming sospek sa threat na yun, kaya hinayaan na lang namin yun, dahil paniguradong hindi na muli mauulit ang bagay na yun. Isang linggo din ang lumipas at iba na ang trato ko kay Simon. Hindi man sigurado kung ano ang level na ito, ngunit isa lang ang kasiguraduhan ko, gusto ko siya. Alam kong napakabilis. Wala pang 3 buwan simula nang makipaghiwalay ako kay Khalil, ngunit mayroon pa namang bago. Pero wala akong pake basta hindi ako lalikuan, kahit walang kasiguraduhan, ayos lamang sa akin. Nasa cafeteria ako ngayon at mag-isang kumakain, dahil si Yeng at Hyacinth ay may klase. Si Hyacinth ay noong Monday lang pumasok, ayon sa dahilan nito ay may pinuntahan daw sila ng tatay niya, ngunit hindi nito sinabi kung saan. Nalaman niya na rin ang nangyari sa akin at alalang-alala ito. Natanggap ko na rin ang sweldo ko mula sa trabaho ko kay Simon. Kahit patapos na ang deal, ay pinasuswelduhan niya pa rin ako, kaya nakabili ako ng cellphone ngayon na magagamit ko pang Microsoft ko na rin, dahil hindi ko kayang bilhin ng laptop sa mall. Naglalaro ako ng Tetris nang bigla may kumalabog sa mesa ko. Inangat ko ang ulo ko at nakita kong nakaakbay si Cole kay Yeng. Woy! Woy! Ano yan ha? Pagtatanong ko, hamalakhak si Yeng sa akin. Kami na. Malakas na sabi niya, walang pake kung magsitinginan ang mga tao. Nakarinig naman kami ng mga bulungan mula sa mga tao na nakapaligid sa amin. Akin lang siya, sagot nito sa sumigaw na babae. Tumawa naman si Cole sa ginulo ang buhok nito. Congrats! Sabi ko masaya ako para sa kaibigan ko, dahil sa lahat ng oras na malungkot ako, at kailangan ko ng masasandalan na riyan siya. Kaya kahit papaano, masaya ako dahil nakahanap rin siya ng masasandalan sa tuwing wala ako. Umupo sa tapat ko si Cole habang katabi niya naman si Yeng. What do you want to eat?
Tanong ni Cole kay Yeng. Pwedeng ikaw. Malanding usel ni Yeng. Yung bibig mo Yeng. Mahiya ka naman, nahihiyang sabi ko sa kanya, at tumingin kay Cole na tumatawa ngayon. Sure, pero mamaya na yan. So what food? Pagsakay sa trip nito. Mga ano ta, nakakainggit. Ikaw na ang bahala, baby. CR lang ako, saka ito naglakad papuntang banyo. Tumingin naman sa akin si Cole at ngumisi. What do you want, Miss Beautiful? Tanong nito sa akin at hinawakan ang kamay ko na nasa lamesa. Naiilang naman ako na tinanggal iyon. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog, Cole Maximus. Naiilang na sabi ko. He chuckled. Ta naman. Hindi no. Tsaka you're beautiful naman talaga, baka kasi pag sinabi kong hindi, sakalin ako ni Silvestre, aniya. E di ba gusto mong ligawan ang kapatid niya? Kung meron man, tanong ko rito, hindi ko pa talaga alam kung may kapatid ba siya o wala. Tumawa ito, si Harmony. Of course not, she is my friend. What I said that night was just a joke. Inaasar ko lang siya, Harmony, yung kasama niya ba noon sa resto nila? Bilhan mo na lang akong siomai, sagot ko at hinayaan na itong umorder. Pagka-uwi ko, ay agad kong ibinagsak ang sarili ko sa sofa. Dahil sa pagod kakalakad kanina sa campus. Wala na kasi kami masyadong ginagawa, at thesis na lamang na pinapabookbind na lang ang hinihintay namin, at sa katapos na kami nun, practice na lang ng graduation at yun na. Nang nakarinig ako ng doorbell, ay agad akong tumakbo papunta roon. Si Simon na siguro yun. Pagkabukas ng pinto ay walang bumungad sa akin. May naglalaro lang siguro na bata. May narinig ako kanina eh. At sa pangalawang doorbell, ay binuksan ko na ito at bumungad sa akin si Simon na mukhang galit. Hinalikan ako nito sa noo at hinela ako papunta sa sala. Kailan pa iyon? Biglang tanong nito. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. The threat, love, mahinahong aniya. Kanino mo nalaman? Gulat kong sabi. That's not important. Kailan? Tanong nito ulit. Last week. Sa school. Napabuntong hininga ito sa aking sagot. Why didn't you tell me? Nagmamaktol na aniya. Hindi naman ito umulit. Anong hindi umulit ha? Dapat sinabi mo para nakapagsama ako sayo ng bodyguard. Sigaw nito. Takot naman akong yumuko. I'm sorry love. I didn't meant to shout at you. I'm sorry, sa kanito hinalik-halika ng aking noo ng paulit-ulit. Pack up, babe. We're going to Portugal, huling sabi niya saka ako binitawan. Ang hina mo Holden. Bakit doon mo pinadala? Paano kung makita nila ang mukha mo sa Stevie ha? Hindi ka nag-iisip. Sigaw sa akin ng amo ko. Yumuko ako at saka nagsalita, pasensya na ho. Wala na ho kasi siya sa eskwelahan niya kanina, nang papunta ako roon. Kaya pumadaretso ako sa penthouse, sagot ko. Mayroon rin talaga akong pagkasyangga minsan. Nako nakakainis. Kung hindi lang talaga kita kailangan, baka tinapos na kita. Saka ito sumigaw ulit ng malakas, at saka ako nakaramdam ng sampal. Wow, grabe, dinaig ko pa ang nambabae o kaya nangaliwa. Dinamdam ko ang sakit ng kanyang sampal at yumuko. Sorry boss. Di na mauulit, sagot ko sa kanaglakad paalis ng bukid. Inapakan ko na rin ang sigarilyong kanina ko pa hawak-hawak, saka sumakay sa aking motor. Nandito kami ngayon sa private jet ni Simon papuntang Portugal. Mabilis na naayos ni Simon ang aking visa, kaya agad din kaming nakaalis after 2 days. Sinabihan ko na lamang ang aking mga groupmates sa thesis, na sila muna ang bahala. Pumayag naman agad ang mga ito, dahil halos kalahati ng thesis ay ako ang gumawa. Laking pasalamat ko rin at pumayag ang dean sa absences ko, kaya nakaalis na ako ngayon. Ayaw ko man sabihin ngunit na-e-excite na talaga ako. Mayroon man akong passport, ngunit pang valid ID ko lamang iyon, kaya hindi rin ako nakakaalis sa bansa, hindi lang yun kundi sa kakulangan na rin ng pera sa buhay. Gustuhin ko man gastahin ang mga sweldo ko, ngunit panggamot iyon ng aking ina na ngayon ay nasa hospital na para sa therapy niya. Ibinigay ko na lamang sa aking kapatid ang pera panggamot, dahil hindi ko sila masasamahan. What do you want love? Inakbayan ako ni Simon. Umiling ako. Wala, maikling sagot ko.
Tumingin naman ito ng maigi sa akin, saka hinarap ang aking mukha sa kanya. Is there anything wrong, love? You look pale, aniya. Inaantok lang, ito naman. Tumawa ako sa kanyang reaksyon. Inismidan naman ako nito. Sungit talaga. Baby, love, honey, babe. Wake up, nakaramdam ako ng mahinang tapik sa aking mukha, at halik sa noo. Can't he be not super sweet? Mas lalo lamang akong nahuhulog sa kanya, at baka maubos ako kung sakali. Idinilat ko na ang aking mga mata, at bumungad sa akin ang kanyang mukha. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang mga mata, dahil mas marami itong sinasabi, subalit hindi ko alam kung ano ang mga ito. Pagkababa namin sa eroplano, ay agad kaming dumiretso sa isang mansyon. Simon, akala ko ba hotel? Tanong ko nang may halong pagtataka. Tamad nitong sagot sa kahinawakan ng aking baywang. Kanino ta mansyon? Tanong ko ulit. I'll introduce you to my mother. Mother, sana ay mabait ito.